At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at iba't. Sinabi niya ng malakas sa tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang paghukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal." Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong pong abang lingkod, Brother Denmar Santiago. At kasama ng ating kapartner sa ating programa, Brother Jason Dignos. Mula po dyan sa Tugigaraw. Ayan. At ang inyong pong lingkod ay nandito sa Longos, Laguna, mga kapatid. At ngayong umagang ito, mga kapatid, ay tayo special coverage, no? Kung kayo nasanay ng gabi tayo nagla-live, ngayon ay susubukan naman natin ngayong umaga, no? So ngayong umaga magkakamustahan tayo at maaari ay magkaroon tayo ng discussion, no? At bago tayo magpatuloy ay atin muna pabatiin si Brother Jason. Brother Jason? Yun, mapagpalang umaga po sa lahat. Naway maging maayos ang ating kalagayan ngayon dahil sa pangyayari, no? Kung saan man tayo ngayon ay mag-ingat at lumapit tayo kay Kristo, no? Kung anong mga pangyayari ngayon. Medyo medyo malakas na rin hangin dito, ay signal number 2 na dito, no? Kamusta naman yung panahon dyan? Ilang signal na ba dyan? Oo, signal number 1 tayo dito sa Laguna. At tayo ay naka-yellow rainfall warning. Ibig sabihin ay mayroong mga malalakas na ulan. At yan ay tuloy-tuloy, no? Pero pag sinabi kasi nating yellow, medyo mild lang yan eh. Hindi siya matindi na katulad sa Bicol na red alert, no? Doon sa ating kapatid na Mark Joval, no? Na kasama nga natin sa live sana. Ayun nga lang, talagang devastated ang buong Bicol ngayon, no? At binabati natin si Dr. Rocky Tulog, ang ating mentor. Kamusta po kayo at sana kayo ay ligtas at nasa maayos sa kalagayan dyan po sa Ragay, Camarines Norte, no? So, binabati natin ang buong iglesia ng Umon, Seventh-day Adventist, and ganun din sa kabuuan ng mga kapatiran sa Paite, no? Sa pangunguna ng kanilang district pastor, Pastor Ryan Corpus, and sa aming head elder, Brother Danny Macabasco. Happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid. At mangangamusta tayo kay Brother Jason. Ano kaya yung nagiging paghahanda niya? Kasi may bagyo at alam natin tatama siya mamayang gabi. Mamayang gabi na ito, Brother Jason, dyan sa Cagayan, sa may norte. Kaya naman todo na yung paghahanda, no? Dito sa bagyong Christine. Yung Christine talaga napakalakas, bro. Kaya mahirap magtiwala sa Christine, ganun ba yan? Ay, ganun ba? Yan, kagabi nagsimula lumakas yung hangin dito, partner, no? Kagabi, maulan. Tapos kanina ay humupa yung ulan, tapos bumalik na naman. Namiss yata yung namiss yata ako. Sana all the things. Dito, partner, binabati ko rin ng binabati ko ng mapagpalang umaga yung elder din dito sa Nanarian Church, Elder Renato Maluping at si Elder Johnny at ang buong member ng iglesia ng Tugigaraw, especially dito sa Nanarian, at yung aking pinanggalingan, Checo Island SD Church, Elbac District, doon sa Masbate. Yung pastor doon ay si Pastor Rosales. Yun. Ayan, so kagabi dito, Brother Jason, ay walang tigil ang pag-ulan. At kanina mga bandang alas 5 hanggang alas 7 nga, ay tumila ang ulan dito. Subalit, ayan, nagbabalik na naman yung ulan.
Mukhang na-miss din ako, Brother Jason, nung ulan. Bumalik eh. At saka ang dami kong sinampay dito na hindi natuyo, no? Dahil panay nga ang ulan, ilang araw na. At dito nga tayo nahihirapan mga kapatid sa pagdadalaw dahil itong bahagi na ito ng Paite, mga kapatid dito sa likuran ko, ito ay bundok na. No? Sa madaling salita po mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod ay napakalapit sa bundok. Kaya minsan ay aking pinakikiramdaman kasi baka mag-landslide. Huwag naman sana, no? Pero mga kapatid, marami rin mga kabahayan doon sa bundok na inakyat natin nung tayo ay mga nagdadalaw nga dito. At dalangin natin mga kapatid na maging maayos ang lahat at tayo magtiwala sa Panginoon at lumapit lamang sa Kanya sapagkat siya lamang ang ating pag-asa, no? So sa mga ganitong Sasali daw si Brad GC, papasok daw si Brad GC. Oo. Ganito, Brother Jason, para sa ating mga manonood, no, ay pakibigyan ng link yan, Bro Jason. Okay, thank you. Ngayon, sa aming mga manonood, mga kaibigan, at mga kapatid, no, ang ating dapat matutuhan dito, ngayong bumabagyo, no, bagaman ang initial na reaksyon ng tao, Brother Jason, at mga kapatid ay natatakot. No? Natatakot. So, balik yung takot na ito ay dapat nating i-convert sa takot sa Panginoon. No? Sapagkat ang dapat katakutan, sabi nga ng ating Panginoon, Brother Jason, ay hindi ang pumapatay ng katawan, kundi ang pumapatay ng tao o yung kaluluwa. No, kasi tayong mga tao ay kaluluwa, no? Kaluluwang may buhay. Ngayon, dito mga kapatid, no, nakikita natin ang initial na reaction talaga ng tao ay takot. Talaga natatakot sila, nangangamba sila kung anong mangyayari, nag-aalala sila dahil hindi nga, alam mo Brother Jason, isa lang naman ang hinihiling ng tao eh, no? Yung mawala na yung bagyo para makapagtrabaho at makapasok ulit sila sa paaralan. Yung ganitong kaisipan, ito po ay mali. Sapagkat dapat po natin ang ating isipin na pag bumabagyo ngayon, mga kapatid, ay magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa masama ang nangyayari sa atin, kundi lahat ng bagay ay dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat itong panahon na ito, mga kapatid, no, kahit pa yung pandemic na nagdaan, dapat pinasalamatan natin ng Panginoon. Hindi natin dapat siya sinisisi sa mga ganitong sitwasyon. Sa madaling salita, mga kapatid, ang sitwasyon nito ay naglalapit sa atin upang tayo ay kumilala sa Kanya at lumapit tayo sa Kanya, tumingin ng tulong, at ito na ang magandang pagkakataon at sandali, mga kapatid, upang tayo magkaroon ng personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. No? Kaya naman, ganito rin naman yung ating naiisip, no, Brother Jason? Tama ba ako? Pareho tayo ng naiisip. Yes, partner. Oo. So, sa ating panahon, kasi, ang isip nila, mga mabubuting bagay lang ang ipinadadala sa tao. Mga kapatid, sa buhay natin ito, katulad sa panahon ni Job, mga kapatid, ay pinadalhan si Job, no? Alam mo ba excuse me. Alam mo ba yung kwento, Brother Jason, about to sa kwento ni Job? Ano ba yung nangyari sa kanya? Di ba siya ay tinukso at sinubok ni Satanas, di ba? Alam mo naman siguro yung kwento mo eh, no? Partner, grabe yung mga naranasan ni Job nung panahon niya, no? Ano ba yung mga nangyari sa kanya? Di ba, una, nawalan siya ng mga ari-arian, no? Tapos, nawala sa kanya yung kanyang asawa at mga anak, no? Nangamatay yung kanyang mga anak, no? At pagkatapos, siya ay nagkaroon ng bulutong sa balat, sugat, at yun ay mga masasakit at
talaga namang mga mahahapdi sa katawan, ano? At yun nga, di ba? Nagkaroon sila ng komprontasyon sa kanyang mga kaibigan. No? Ayan, at nung sinisi ni Job ang Diyos, ay pinaalala sa kanya ng Panginoon kung sino ang may lalang ng lahat ng mga bagay na ito. Sa madaling salita, sino ba ang gumawa ng lahat ng mga ito? Wala ka bang tiwala sa aking kapangyarihan? Parang gano'n na sinasabi ng Panginoon eh. Kumbaga, sinusubok ka lang. Binibigyan ka lang ng pagsubok. No? So, ang dapat mong isipin, kilalanin mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kaya kanyang alisin sa ganyang sitwasyon. Ngayon din naman tayo mga kapatid, isipin din natin sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito na tayo ay lumapit sa Kanya upang maialis din tayo sa sitwasyon ganito. Kilalanin natin siya ng Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama ba ako, Brother Dito? Yes, partner, di masyado rinig yung boses mo. Medyo malakas na ulan dito, no? Oo. Nandito na si kapatid na Jesse from Mambusaw, Capiz. Yan. Ating siyang kamustahin at sana'y makapagbigay siya ng reflection kung gaano kabuti ang Diyos at dapat nating ipagpasalamat pa sa Kanya yung nararanasan nating bagyo. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lang sa mga mabubuting bagay natin dapat pasalamatan ng Diyos, kundi sa mga panahong ganito upang tayo magkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya at makilala siya. No? Sa mga ganitong panahon lang naman kasi minsan, yung mga ilang tao nakakaalala sa Diyos. No? Pero mas maganda siguro kung lahat tayo, no? Hindi lang ilan, hindi lahat tayo makaalala sa ating Panginoon. So, kamusta ka dyan, Brother Jesse? Magandang umaga sa'yo. Ayun, good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood ng ating pong programa sa umaga pong ito. At magandang umaga sa napakadalawang gwapong aking kasama, si Brother Denmar at Brother Jason. At binabati ko nga pala yung iglesia ng Manibad Church. Ang ating elder doon ay na si Brother Nuno o Lopez. At itong ating mga kapatid dyan sa Hamindan Seventh-day Adventist Church. Alam mo, Brother Denmark, habang pinapakinggan ko kayo kanina, nakita ko na napakabuti talaga ng Panginoon. Kahit na umuulan o bumabagyo, narito pa rin tayo para maglingkod. At napakasarap sa gantong uri ng panahon na balikan yung mga salita ng Diyos at kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen. No, inaalala nga namin, kapatid na Jesse, no, na ang tao, ang kanyang unang reaksyon ay natatakot. No, kaya nung nasa bangka ang ating Panginoon Kristo, natakot yung mga alagad. Unang reaksyon nila yun eh. Ang unang reaksyon talaga ng tao kapag may ganitong mga suliranin at pagsubok, ang una nilang nararamdaman takot. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Bakit kayo natatakot, wala ba kayong pananampalataya? Di ba pinakalma niya yung bagyo? Ngayon, pinag-uusapan din namin si Job. So sa buhay ni Job, ang ginawa niya, sinisi niya ang Panginoon nung una. Pagkatapos, sinisi niya ang Panginoon, pinakita sa kanya ng Panginoon yung kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Sa madaling salita, no, maraming mga tao no, na iniisip nila na mabuting bagay lang ang kayang ipadala ng Diyos. Samantalang yung pagsubok kay Job, yun din ay pinahintulutan ng Diyos. Bagaman hindi niya gustong mangyari kay Job. Mga kapatid, ito maging malinaw po tayo. Hindi na isang Diyos na maghirap si Job. Pinahintulutan niya ito upang subukin si Job, mga kapatid. Yun naman po ang kadahilanan noon. No? At nga pala, binabati natin ang iglesia ng Pasita at Crisantimum at ng Villarosa diyan sa distrito ng San Pedro, Laguna. No? At kanilang district pastor, si Pastor June Entero Quezon. Binabati po namin kayo ng magandang umaga diyan. No po? So, ayun, Brother Jason, ano pa ba masasabi mo tungkol sa nangyayari ngayon? Yun.
ang isang tunay na Kristiyano magre-react sa mga nararanasan niya ngayon. So yun nga partner no, yung sa panahon ni Job na kumbaga yung mga nangyari sa kanya ay pagsubok yun, no? Pagsubok. Kaya kahit sa panahon natin ngayon ay pagsubok din. Kumbaga minsan ay pinaalala din sa atin ng Diyos yung ganitong sitwasyon, pinaalala ng Diyos na meron talagang Diyos. Na kung saan minsan yung ibang tao na kulang sa pananampalataya ay binibigyan ng ganitong pagsubok upang siya ay maalala. Na minsan yung iba kapag may bagyo ay doon lang maalala ang Panginoon. Ang Panginoon, malakas na yung panahon. Tulungan mo kami. Pero kapag walang ganitong sitwasyon kapatid na partner, pag walang ganitong sitwasyon ay minsan nakakalimutan ng Panginoon. No, kaya nga doon sa panahon nga ng mga apostles no nung andun sila sa dagat, no? Alam mo yung partner, dagat sila, no? Kasama na nila mismo yung Panginoon, kasama na nila. Pero natatakot pa sila, no? Pero ano sabi ng Panginoon, no? Kulang kayo sa pananampalataya, no? Kasama na mismo. Lalo iyon ay magiging basehan din natin mga kapatid no na kasama na nila mismo. So, yung gagawin natin kahit malayo sa atin yung Diyos ngayon na nasa langit, no? Yung spiritual niya ay malapit sa atin. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, yung ganitong sitwasyon, bagyo o kahit anong kalamidad, wag na wag tayong matakot. Bagkos tayo ay lumapit sa Diyos at ating ipanalangin sa Kanya. No, dahil yung mga pangyayari, yung mga pagsubok sa panahon natin ngayon, ay isa itong senyalis, no? Sign of malapit ng pumarito ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot sa ganitong sitwasyon. Bagkos tayo ay maging malapit sa Kanya, na kung saan ganitong mga sitwasyon ay hindi tayo mapalapit sa, hindi tayo mapahamak, no? Tayo ay magiging iligtas niya. No, sinabi nga dito ng partner, no, may babasahin akong isang talata dito sa Isaias. Isaias 41 verse 10. Basahin natin. Nasaan na yung Isaias? Nandiyan lang sa Bible mo. Yes. Hinahanap ko. Dito pala magkara dito. Ang tira mga partner Yun, dito. Sige. Isaias. Nawala si Isaias. Isaias 41 verse 10. Sinabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. No? Isipin mo partner, no? Huwag daw tayong matakot, no? Huwag tayong lupaypay. Bagkos tayo ay palalakasin ng Diyos. At ano pang sinabi dito? Alalayan tayo sa kanyang kanang kamay. No? Kanang kamay pa yung ialalayan ng Diyos sa atin. No? Huwag tayong matakot mga kapatid dahil ang kanang kamay ng Diyos ay alalayan tayo. Hindi tayo matakot. Bagkos tayo ay palalakasin kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Di ba partner? Oo, ngayon, hindi lang kanang kamay, kundi dalawa pang kamay. O basahin natin. Dalawang kamay pa pala eh. Oo, hindi lang kanang kamay, dalawang kamay pa, partner. O ganito basahin natin. 1 Gs. O, 1 Gs 27, ganito sabi. O, pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi mapapahamak. O di ba napakabuti ng Diyos? Hindi anya daw tayo mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat at walang makakaagaw sa mga ito sa kamay ng Ama. O, sa madaling salita, kita mo Brother Jason na wala talagang makakaagaw sa kanyang mga kamay. O, dalawang kamay na yan. Hindi lang kanang kamay, kundi kasama pati kaliwa. Ano? So, Brother Jason, talagang para tayo hinahagkan ng Diyos. No?
hinahagkan tayo ng Diyos sa pagsubok na ito. Kumbaga ito mga kapatid, kasama natin ng Diyos. Tama si Brother Jason gusto ko pong duktungan mga kapatid. Babasahin ko po yung huling pangungusap doon po sa Mateo 28, no? Partner, no? Mateo 28, 20, ano? Okay, shout out na natin si yung ating poging kasama kanina, si Brother Jesse, na ating layman sa Mambusaw, Capiz, no? 28:20, ganito sabi. At turuan niyo silang lahat at sundin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan inyong kasama palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa madaling salita mga kapatid, kasama talaga natin ang ating Panginoon Kristo. No? Kung ngayon pa lang kasama natin ang ating Panginoon Kristo, dapat ba tayong matakot? Aba, hindi. Hindi dapat tayong matakot dahil kasama natin. Ano sabi ng ating Panginoon? Kasama natin siya palagi at ang binasa ni Brother Jason kanina, aking tutulungan ka. Aking ililigtas ka at hahawakan ng aking kanang kamay. No? Dito sumaliwanag dito Brother Jason, no, na hindi talaga nagpapabaya ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. No? Baka sabihin nila, brother, tinangay na nga po yung bubong namin. Tapos pinasok na ng baha yung bahay namin. Magpasalamat kayo. Bakit? Hindi dahil masama yung nangyari sa atin. Kundi dahil magpasalamat tayo dahil ang mga bagay na ito nangyayari dahil, halimbawa, ikaw ay estudyante, di ba walang pasok? Di ba gusto mo yung walang pasok? Di ba? Pahinga ka muna. Di ba? Katulad din sa trabaho, makakapasok ka ba kung may baha? Hindi. Kakansilahin yan ng iyong pinag-aamuhan kung ikaw ay nagtatrabaho. Di pahinga ka muna. Kanino ka ngayon maglilingkod? Sa ating Panginoon. Yan ang aming ginagawa mga kapatid. Wala tayong trabaho as layman, hindi tayo makapagdalaw dahil bumabagyo. Kaya kami narito upang mangaral pa rin at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng online ministry mga kapatid. Yes. At yan nga po ang aming daladala sa inyo na pabalita ng ating Panginoon. No? At dagdagan ko pa Brother Jason yung signs of the times, napakaganda. Yung sinabi mo kanina partner about sa signs of the times, no? Yung sa Mateo 24 yan, kung hindi ako nagkakamali no? Sa Mateo 24, maliwanag ang pagkakasabi. Ito po sa press, no? Samantalang siya nakaupo sa bundok ng Olibo, at lumapit sa kanya, nang sarilinan ang mga alagad at nagsasabi, sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ang iyong tanda ng iyong muling pagparito at katapusan ng panahon. Yan. So, madaling salita, Brother Jason, ay ito'y titag nating signs of the times. No? Kailan yung muling pagparito ng ating Panginoon at katapusan ng panahon. No? So, ano kaya ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo diyan, Brother Jason, nung siya tinanong ng mga alagad? Ano ba sabi niya? Saan yung partner binasa mo? Sa Mateo 24? Sige, tuloy mo na. Ikaw nagsimula, hinanap ko Okay. Mateo 24, no? Sabi dito mga kapatid, no? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mag-ingat kayo na huwag kayong madadaya ni numan. No? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi na ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. At pagkakarinig kayo ng mga digmaan, ng mga balita ng digmaan, at mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat
ang mga nangyayari, dapat ito mangyari, subalit hindi pa ito ang wakas, no? Sapagkat maglalaban ang mga bansa laban sa bansa, ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang mga dako. No? At ngunit, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga matinding kahirapan. No? At pagkatapos, ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod at magtataksil at mapupot sa isa't isa. Maraming mga bulaang propeta at ililigaw ang marami, no? Dahil sa paglaganap ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayan. So napakaraming palatandaan, Brother Jason, no? Kumbaga, binanggit ng ating pangkapiso yung tikmaan, ang gutom, lindol, lahat na, no? Lahat na ng pagsubok sa ating buhay, binanggit na ng ating Panginoong Kristo. Subalit, nakita natin, ano ang sabi ng Panginoon? Ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. No? Yeah. Yun ang napakaganda doon. No? Ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. So, ang pinakadugo ng ating paghihirap, mga kapatid, ay kaligtasan. Ano kaya masasabi ko, Brother Jason? Yun, so, yun nga, ang ganda ng katapusang binasa mo, partner, no? Ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At sinabi pa doon, partner, na yung mga nangyayari ngayon ay hindi pa pala ang katapusan. Simula pa pala. Pero, isipin, partner, simula pa lang, pero grabe yung pangyayari, lalo na sa doon sa ibang bansa, partner, no, na kapag nagkaroon ng baha, ay sobrang lakas. Sobrang ng baha kasi kahit mga sasakyan ay inaanod na. No? Oh. Nagkakaroon ng tsunami doon. Grabe. Pero hindi pa pala 'yun ang katapusan. Hindi Pasimula pa lang. Simula pa lang. Pero dito sa ating partner dito sa Pilipinas, kapag bumagyo, lumindol, ay akala ng mga tao katapusan na. No? Akala ng mga tao katapusan na eh. No? Pero hindi pa pala 'yun ang katapusan, no? Kaya nga sabi ng Diyos na hindi pa ito ang katapusan. Ito'y pasimula pa lang. At anong sinabi? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, no? Kahit anong mga pagsubok, bagyo man, lindol, o kahit anong trahedya na mangyayari dito sa mundo, ay magtiis lang at manalig sa Panginoon, no? Meron din akong babasahin, partner, dito sa Philippians 4, verse 6 and 7, no? Sinabi dito, Philippians 4, verse 6 and 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. No? Ano sabi? Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay at ito'y gawin natin sa pamamagitan ng panalangin, ng mga kapatid. No? At sinabi dito, at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus, no? Ano sabi mga kapatid, na huwag tayong mga balisa, no, sa anong bagay, kundi ito ay bigyan natin ng panalangin sa Diyos, no? Yung pamamagitan natin sa Kanya isang panalangin. Bagkus magpasalamat din tayo sa mga pagsubok na naranasan natin. Hindi lang yung blessing na magandang dumating sa atin ng pasasalamatan, na ito ring mga nangyayari sa atin ay pasalamatan natin dahil isa itong pagsubok na kung saan magiging sasalain yung pananampalataya natin. Minsan hindi lang bagyo yung pagsubok na dumaan sa ating buhay. Minsan yung sarili natin, minsan sa loob ng pamamahay, pamilya natin, ay darating din yung malaking pagsubok na kung saan sasalain ang ating pananampalataya sa Diyos. No, kaya nga sinabi sa Matthew 24 verse 13 na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. No, huwag tayong mangamba, mga kapatid, huwag tayong matakot kung anong pagsubok. Bagkos lumapit tayo sa Diyos
At kapag natapos yung mga pagsubok na yan, ay pasalamatan natin ang Diyos na kung saan yung pagsubok na naranasan natin ay naging matagumpay at hindi lumayo yung pananampalataya natin bagkus naging malakas dahil sa pagsubok na dumaan sa ating buhay. Di ba, partner? Tama yun, partner Jason. Ngayon, no, yung mga pagsubok na ito, mga kapatid, ito ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. No, kanina nga natin nabasa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito, partner, no, yung ating response. Ano ang dapat nating response? No, ang sabi diyan sa mga talata na ating binasa ay huwag kang matakot. No? Ngayon, Brother Denmark, talaga tinangay na yung bubong na nga namin eh. Binaha na, pinasok na yung aming kabahayan ng baha. Wala nang makain. At wala na ring mainom kasi bumaha na, no? Humihingi kami ng rescue. Ngayon, after all, pagkatapos na bumaha, bumagyo, ito na naman sila, nagtrabaho na naman, balik na naman sa ganung buhay. Mga kapatid, no? Ang Diyos ay hindi po siya call center na kung kailan lang natin kailangan, doon lang tayo tatawag. Ay ano po ang payo ng Apostol Pablo sa atin? Tayong mga tunay na mananampalataya, ano kaya ang payo sa atin ni Apostol Pablo? Ganito mababasa natin sa Roma 12, 12:2, ganito sabi. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang magampanan ninyo kung ano ang kanyang kalooban ng kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating Panginoong Diyos. No, sabi dito, no? Sa madaling salita, tayo ay magkaroon ng pagbabago ng ating isip. Kasi ganito, Brother Jason, pagdating ng umaga, kakain, magtatrabaho, kaya mag-aaral, no? Uuwi, sasama sa barkada, no? Tapos, matutulog. Pagkatapos, ganun ulit, Brother Jason. Walang kakaiba, mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag din yung tularan ang ilan or ang iba or ang sanglibutan. Pagka tayo'y naniniwala sa Diyos at tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagbabago ng ating isip. Dahil kasama na natin ang ating Panginoon Hindi na dapat tayo mangamba, wala na dapat tayong takot, kasi ang ating isip ay nasa kapayapaan na, mga kapatid. Ang ating taglay ngayon ay ang kaisipan ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan, bagaman tayo ay nakakaranas ng kahirapan, mga kapatid, tandaan natin, may Diyos tayo. Hindi gaya ng iba na walang Diyos. Yung mga atheist, yung mga agnostic, no? Wala silang Diyos, mga kapatid. Tayo may Diyos. Kaya tayo nagiging katatawanan tayo minsan, Brother Jason, sa marami. Sapagkat natatakot tayo, may Diyos tayo. Di ba? For example, no? Bigyan natin ng halimbawa. Si Abraham, sinubok din ng ating Panginoong Diyos. Mas matindi nga yung kay Abraham. Bakit? Kasi yung kanyang anak, papatayin niya talaga. Alang-alang doon sa pagiging tapat sa pangako ng Diyos na ang iyong lahi ay pararamihin. Talagang naniniwala siya doon na, sige, papatayin niya yung kaisa-isa niyang anak na alam naman natin na yung kanyang asawa na si Sarah at that time ay baog. Sa madaling salita, no, ay nagtiwala siya sa Panginoon. Dinala niya sa isang kabundukan si Isaac at kanya papatayin.
Ano ang sabi ng anghel? Huwag, dahil sinusubok lang ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Sa madaling salita mga kapatid, ay talaga namang yung pagsubok, tinitignan ng Diyos hanggang saan, ano ang kaya mong ibigay sa Kanya. Kaya nga di ba may kanta, Brother Jason, ibigay natin sa Kanya ang lahat, lumapit sa Kanya. Ibigay ang buong puso at kaluluwa. Ano? So, yan yung kantang yan napakaganda mga kapatid. So, yan kaya tama lang yung sinabi ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. So, dito, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at lahat ng bagay idadagdag niya sa atin. Ngayon, mga kapatid, napakagandang pagnilay-nilayan natin. Yung ating pananampalataya. Ilagay natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon na itong mga sandaling ito, lumapit tayo sa Kanya, kumilala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihang loob na tayo iniligtas. Bagaman tayo binaha, nawasak ang ating bahay, no? Nagkaroon ng bagyo, ng pagdaluyong ng hangin. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos ngayong umaga. Buhay tayo. Yan ang pinakamaganda na dapat nating isipin. Bagaman tayo sinasalanta ng bagyo, buhay tayo mga kapatid. No? Kaya sabi, hanapin natin muna siya at lahat ng bagay idaragdag niya, mga kapatid. At maniwala kayo sa hindi, kung ang buong Luzon at Visayas mananalangin sa Panginoon, itong bagyong ito, linis yan. Lalayo yan dito sa Panginoon. Mga kapatid, dahil ang Panginoon, sabi nga ng talata ng Biblia na binasa ni Brother Jason, hindi kita pababayaan, aalalayan kita. Diba? Napakagandang pangako ng Panginoon, no? So, Brother Jason, ano pa ba masasabi mo, no? May nakalimutan ka, partner. Ano yun? Yung trademark mo. Ano trademark? Ang lahat ay magagawa. Lahat ng ating magagawa sa tulong ni Kristo. Ayan Erwin good morning kay Engineer Erwin de la Cruz. Good morning! Ayan, good morning. Okay. Sa tulong ni Kristo. Yun, batiin natin yung mga kapatid natin nag-comment dito, no? Si Brother Febwin Dalida, sabi niya, good morning sa mga pugi na anak ng Diyos. Amen. Pugi ka rin kapatid. Na shout out naman po from Laguna, St. Philomena. At si kapatid na Johnny Kapangpangan. At ang isang kapatid natin na si Tetser Stone at si Eddie Aguilar, no? God bless po ng mga kapatid, nawa ay maging maayos din ng nangyayari sa atin ngayon. No? Mag-ingat kayo dyan. At syempre, babatiin din natin lahat ng mga nanonood dito, partner. Nawa ay maging maayos din ang kalagayan ng kanilang lugar. At hindi lang sa kanila, sa atin din pala. Na? Lalo na dito sa amin, partner, dahil ito yung last na dadaan na ng bagyo. Dumaan pa dito, partner. Oo. Ganun nga, partner, ano? Ngayon, ito mga kapatid, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na aming inaalala talaga, no? Bagaman na siya ay mas matanda sa akin. Mukha lang talaga ako matanda, pero mas matanda siya sa akin, no? Yung ating partner at kapatid, Brother Mark Jobal Reyes, na ngayon ay nasa Camarines Norte. Mga kapatid, alam natin na binabagbag ng bagyo ang kabuuan ng Kabikulan at ang Calabarzon, maging ang Metro Manila at ilang bahagi pa ng Luzon ngayon. At baka mamayang gabi lalo pang mag-intensify ito bago tumama sa lupa, mga kapatid. Hindi tayo weather forecaster dito, mga kapatid. Pero alam natin na ipinagpauna na ito sa mga balita. Kaya ang dapat lang natin gawin ay ating paghandaan ito. No? At yung ating kapatid, si Brother Mark Jobal, na siya ay maglilingkod sa Iglesia ng Pasita sa ating mga kapatiran at mga miyembro sa Pasita, and ganoon din sa church board nila. Mga kapatid, kami pong dalawa ni Brother Jason ang nagrekomenda kay kapatid na Mark
at aming ipinagpapaumanhin sa inyo ang kanyang pagkaka-delay na dapat sana ay nung linggo siya dumating, subalit nga po pumasok po ang bagyo mga kapatid. At kami po ay nakapag-usap ni Pastor John Quezon na pansamantala na ikonsidera natin ang ating kapatid dahil sa safety niya at dalangin natin mga kapatid na silang mag-asawa ay nasa mabuting kalagayan, no? Hindi natin siya makabita ngayong araw dahil hindi man siya nag-chat sa atin o hindi man lang pumasok sa ating call or dito sa live mga kapatid, ay ipanalangin pa rin natin siya. Kaya din sa iba nating mga kapatiran, no, na nasa lanta ng bagyo. Okay? So sa mga nagko-comment mga kapatid, drop down, pakiusap, please, nagmamakaawa ko. Yung inyong kalagayan ay i-drop down ninyo. Ano man yung inyong mga pangangailangan, no, at response na kailangan mga kapatid ay comment niyo sa baba at i-share natin ang video na ito hanggang sa makaabot sa mga authority upang ang programang ito ay makatulong sa inyong mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad mga kapatid. At mamaya ay aking ilalagay dyan sa screen kung saan kayo pwede makapagpadala ng tulong at ipadadala natin sa church kung saan ay maaring makatulong sa inyo mga kapatid. No? So, yan, no? At binabati natin sila Brother Pebwin, ganun din si Teacher Stone and si Brother Eddie na nandiyan sa comment box. And ngayon din, no, binabati natin si Pastor Sherwin Pahuelas ng distrito ng San Pablo, Laguna. No? Yan, so binabati po natin sila. At saka si Pastor Cesar Aguilar ng retired pastor natin yan from South Luzon, South Central Luzon Conference, no? Binabati po natin yan. And ganun din si Pastor James Rubrico dyan sa CPUC, yan po sa Cebu, mga kapatid. No? So Brother Jason, may sasabihin ka pa ba? Yon, binabati ko din pala si Pastor John Labaca, yung dating district pastor dito sa Metro Tugigaraw District. At yung present district pastor dito, si Pastor Carlo Tomaro. At syempre, ngayong Sabat partner ay magkakaroon ng Hope Impact dito sa distrito ng Tugigaraw. No? At binabati ko din yung lahat ng iglesia, no? Kung saan man, marami partner, no? Kaya lahat na lang. At yung mga pinaglingkuran ko din, Villa Rosa Church, no? Binabati ko din sila. Tsaka yung district din doon sa Masbate, Southern Masbate Adventist Fellowship, no, ISMAF District, binabati ko din. At yung mga nakakilala sa akin, no, binabati ko kayo mga kapatid ng mapagpalang umaga at naway mag-ingat tayo sa panahon ngayon dahil hindi pa ito yung mga mapagdaanan natin. Maghanda tayong lahat, no, dahil papalapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Brother Jason, gusto ko maintindihan at ng ating mga kapatid. Ano ba yung ating sinasabing Hope Impact? Ano ba yan, Brother Jason? Baka pwede mo paliwanag sa amin kung ano yung ibig sabihin ng Hope Impact. Kasi bago sa atin yan, ano, yung salitang Hope Impact. Kasi alam naman natin, meron tayong iba't ibang mga programa sa ating iglesia. And paintindi natin kasi hindi lang tayo yung mga Adventist ang nanonood sa ating programa, no? So, pakipaliwanag, ano ba yung Hope Impact na yan? Yun, nung last Sabbath partner, no, ay nagkaroon ng Hope Impact din sa distrito ng San Pedro kay nila Pastor Quezon, no? Yung Hope Impact ay yung ginagawa ng mga iglesia na kung saan namamahagi ng mga babasahin partner, no? Namamahagi ng babasahin, bahay-bahay. At syempre, depende na rin sa diskarte ng namimigay kung ipag-pray nila yung bahay o kamustahin yung mga ano, ganon. Basta yung purpose doon ay mamahagi ng salita ng Diyos. At dito yun din ang gagawin ng mamamahagi din ng mga babasahin. At yung ipamimigay namin partner, yung The Great Controversy na books, yun ang ibabahagi namin sa activity ng Hope Impact dito sa distrito ng Tugigaraw, no? At God bless kay Pastor Quezon na kung saan natapos yung Hope Impact nila doon sa
San Pedro District noong last Sabat, no? At dun, At ito, yun din yung aming ipinamimigay ay ang dakilang tunggalian. Yung dakilang tunggalian, mga kapatid, ito po, no, ang background po nito, bibigyan po namin kayo ng background ni Brother Jason, no? Ito ay paunang background lang, no? Ang background po ng dakilang tunggalian, mga kapatid, ito po yung labanan sa pagitan ng masama at ng mabuti, ng Diyos at ni Satanas. Dalawang pwersa lang naman po ang nagtatalo ngayon. Ang mabuti at ang masama, wala pong neutral. Ang dakilang tunggalian, mga kapatid, ay nagsimula sa langit kung saan nagrebelde nga si Lucifer. Ngayon, mga kapatid, itong aklat na ito ay napakaganda sapagkat ito po, mga kapatid, dito tayo matututo na kung papaano tayo ay magkakaroon ng paninindigan sa panig ng ating Panginoong Diyos. At maunawaan natin saan ba galing yung kasalanan ng tao at ano ang dapat niyang gawin upang siya'y maligtas, no? Ito ay sinusuhayan ng Biblia, mga kapatid, no? So, iyan yung ating isa sa ating mga ipinangangaral din kapag tayo ay nagko-crusade, mga kapatid. Kaya pala ang crusade natin, mga kapatid, ganito lamang po yan. Ang crusade ay public evangelism, no? Ang aming pong ipinag-aanyaya sa inyo ay public evangelism. Kasi yung word na crusade, Brother Jason, hindi sila familiar. So, ang crusade, mga kapatid, is public evangelism kung saan tinatalakay namin yung moral recovery and health program. Yung moral recovery, ito yung pagpapanumbalik ng social relationship, yung problema sa buhay, pagpapayo sa buhay, no? Sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magkarelasyon, sa magkapamilya, no? At yung moral ng mga kabataan ngayon na mahilig sa cellphone at yung laganap na epekto ng social media. At gayon din, mga kapatid, yung naapektuhan ng mga depression, anxiety, no? At nalulong sa pornography, no, mga ganong mga bagay. It's all about morality, mga kapatid. And then sa health program, dito po natin tinatalakay, bakit nagkakasakit yung tao, ano ba yung tamang dieta, yung diet, no? Ano ba yung dapat na mga intake, no? Dapat ba tayo mag-take ng mga synthetic drugs o yung mga gamot, or dapat ba tayo puro herbal, no? O kaya ay maganda kasi, mga kapatid, yung tayo ay tayo din ay nag-iisip na it is better prevention is better than cure. Habang wala pa tayong nararamdaman, ay tayo ngayon ay mag-ingat sa ating kalusugan. No? So ngayon, mga kapatid, sesegue muna ako. Nandiyan po sa baba ng inyong screen ang maaari ninyong sendan ng tulong at ipadadala natin sa mga kinauukulang mga iglesia natin, mga kapatid, no? Nandiyan po sa baba ng screen, ulitin ko po, mga kapatid, ang GCash number ng Ayon sa Napupulat Ministry upang sa gayon ay tayo makatulong, mga kapatid, doon sa ating mga kapatiran na sinasalanta ng bagyo. No, maaari po, mga kapatid, ay isend niyo po ang screenshot, no, dito sa ating page kung kayo po ay magbibigay, at amin pong ipopost din sa aming page upang tayo magkaroon ng pagpapatotoo kung saan napunta yung inyong donasyon, no, mga kapatid. At sabihin niyo kung saan natin ipadadala ang ganyang mga pagtulong ninyo. Ano man, mga kapatid, ang halaga ng inyong itutulong, yan po ay makatutulong na malaki sa ating mga kapatid. No, nandiyan po yan sa inyong baba ng screen, at pwede nyo pong screenshot, mga kapatid, upang tayo makatulong sa marami, mga kapatid. No, hangarin po ng programang ito na makatulong sa bawat isa at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. No? Ito po ay mapamagandaman ng panahon or mapa sa mga panahon. Tayo ay magkakasama bilang magkakapatid
no? At tayo magtutulungan sa tulong ni Kristo, partner Jason. At nandito, babalik si Brother Jesse. May gusto bang sabihin si Brother Jesse? Ayan, at isama din natin mga kapatid, kung kayo po ay merong mga prayer request, don't hesitate to PM us, lalo na yung kanila pong page, at isasama po namin kayo sa panalangin. At kung sino man, yung mga layman, mga lay workers natin or missionaries na merong struggles at kailangan nila ng ating spiritual support o pagsuporta sa pamamagitan ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa ating mga lay workers as well. Bukas po ang program na ito para kayo ay ilapit at bigyan ng gabay na naaayon sa kasulatan, mga kapatid. No? So I was hoping and I was praying, Brother Denmar, I would like to give this opportunity as well to Amindan Church, isama natin sila sa panalangin itong darating na crusade. 3 araw na lang, mga kapatid, at darating na ang ating pagde-decide kung sino ang mga nakarinig ng pabalita ng Panginoon na tatanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. And I was hoping and I was praying na maging successful din, mga kapatid, ang inyong mga gawain dyan sa Tugigaraw, kay Brother Jenson, and also kay Brother Denmar dyan sa Paite, Laguna, at kay Brother Mark sa kanyang gagawin or gaganapin na pakikipag-ugnayan sa mga taong papalapit sa ating Panginoon. And I keep praying, mga kapatid, na kayo po ay pagpalain at i-bless sa araw-araw ng pakikinig natin sa programang ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen, Brother Jesse. No? Mga kapatid, mga inyong pong abang lingkod ay magre-report tayo sa inyo. No? At ito naman po ay hindi pagtataas ng sarili, pero ito ay pagpaparangal sa ating Panginoon. Mga kapatid, nasa lagpas na po 80 katao ang ating nadalaw. Wala pa po dito yung mga bata. No? Nasa 80 na ang mga taong ating nakausap at napabalitaan sa loob lamang ng 3 linggo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, no, lahat ng ito, lahat ng ating nakausap, naway hipuin ng Panginoon at idalangin natin, naway hipuin ng Diyos ang kanilang puso at isipan na sila ay kumilala ng ating Panginoon. No? Anong sarap kaya, Brother Jesse? Gaano kaya kasarap, Brother Jason, ang makapiling ang Panginoon, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging doon sa langit na bayan na kanyang ipinangako sa atin. No? At ang tanging gagawin lang natin, no, ay payagan siya, mga kapatid, na maghari sa ating mga buhay. No? Yun lamang kasi ang nais ng Panginoon eh. At yun din naman din ang hangad natin. So kumbaga tayo ay abang instrumento lang dito sa gawain at ministry ng Holy Spirit. Actually, itong online ministry natin, mga kapatid, ito ay sa Holy Spirit, hindi ito sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, ay tayo ay abang instrumento lang ng Diyos at gayon din, ipanalangin din niyo kami sapagkat mga kapatid, kami pa rin po ay tao at sa mga sandaling ito ay nananatili kaming makasalanan pa rin. No? So, may posibilidad na kami mahulog sa pagkakasala pa rin. So, patuloy pa rin po ay panalangin natin ng bawat isa at tayo ay magtulungan, mga kapatid. No? Brother Jason, nasa ka na? Nawala na si Brother Jason. Malakas na siguro ang ulan sa Tugigaraw. Hindi na tayo naririnig. No? Ayan, mga kapatid. No? So, ngayong umaga, ulitin ko po, mga kapatid, yung inyong prayer request ay inyong pong ilagay po dyan sa comment box. No? So, babati po muna tayo sa ating mga nasa comment. Baka nandiyan na po kayo sa comment natin eh. No? So, tingnan natin, Brother Jesse, yung mga nagko-comment. No? Ayan, si Bible Sharing nandito. Okay, ito si Brother Johnny Kapangpangan. Ayan. Si Brother Noriel. Okay. So, nasa na si Brother Jason? Okay.
Nahanap natin si Brother Jason. Ayan, so closing prayer daw. Okay. Tama naman. So mga kapatid, no, tayo ay dumako na sa ating huling panalangin, no? At tayo ay magkaroon ng pagnilay-nilay sa umagang ito na ibinigay ng Panginoon. Tayo binigyan niya ng lakas at ng buhay at ng panibagong araw, no, sa ating buhay. Idinagdag ng Panginoon ang ating buhay ngayong araw na ito, no? At nagpapasalamat tayo sa ating kinain, yung ating iniinom, at syempre yung ating kaligtasan at kapayapaan. At ngayon din mga kapatid, sa pagsubok na ito na binigay ng ating Panginoon para tayo ay makalapit sa Kanya. Sige po, ating ibigay kay Brother Jesse ang pagkakataon para sa ating pangwakas na pananalangin. Brother Jesse? Let's pray. Our most gracious, kind, and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you given to us. Thank you, Lord, for the opportunity to praise you and also to lift up your mighty name. In this moment, Lord, we are humbly ourselves na nananalangin sa inyo, dakilang Panginoon, na patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa amin sa ikalalago ng gawain sa sanglibotang ito. Batid namin, Panginoon, na pinapahintulutan ninyo ang ganitong uri ng mga kalamidad upang bumalik ang bawat isa sa amin sa inyong pangako at sa inyong mga salita. Nais po namin ilagak ang pagkakataong ito, O Diyos, sa aming mga kapatid at sa mga tao na nakakaranas po ngayon ng matinding bugso ng ulan. Nawa ay kalingain sila, lingapin, proteksyonan sa anumang uri ng kapahamakan, at bigyan ho ng pagpapala sila at maranasan ang inyong makalingang kamay. At sa mga oras ding ito, dakilang Ama, ay amin pong inilalapit ang lahat ng ministry na ginagamit ninyo, O Diyos, sa ikalalago at kaikakabanal ng inyong pangalan. Narito pong programang ito nila Brother Denmar, Brother Jenson, ay itinatalaga namin, O Diyos, sa inyong paanan na mas madami pang mga tao ang makaalam ng inyong magandang balita. Gayon din ang lahat po ng programa na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain ang mga taong nangunguna dito at bigyan ng sapat na karunungan upang aming maipakita ang tunay na aral na naayon sa inyong banal na kasulatan. Amin din hong inilalapit, dakilang Panginoon, ang lahat ng mga pastor na kung saan mayroong mga tinatalagang mga programa sa kanilang mga distrito. O Diyos, aming inilalapit sila sa inyong dakilang paanan upang lalo't higit nilang makita, O Diyos, ang mga kahangang-hangang bagay na galing sa inyo. Itinatagubilin din namin, Ama, ang aming mga sarili na kung saan kami ay gumagawa sa inyo pong bukiran. Ingapin at pagpalain ang bawat isa sa amin, bigyan ng panibagong puso at mapagpakumbabang isip upang makita namin, O Diyos, na kailangan namin ang inyong tulong sa araw-araw ng aming paglilingkod. Kalakip ng lahat ng bagay na ito, dakilang Ama, ay amin pong inilalapit ang aming mga sarili kung saan man kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Pakalinisin ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagtugon sa aming mga panalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, so sa pangalan ng buong team ng Straightforward at kayo din ng ayon sa nasusulat at kasama natin Brother Jesse at kayo din si Brother Jason at kay Brother Mark Joval na ating kapartner sa programang itong ayon sa nasusulat ministry. Kami po ay nagpapasalamat
sa inyong pagtutok at pagsama po sa amin ngayong umagang ito. At asahan niyo po mga kapatid na patuloy po kami na mananalangin para sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa kayo ay iniiwanan namin mga kapatid sa pag-ibig at kaawaan ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po mga kapatid and magandang umaga po sa inyo. Inatasan ng Diyos na humayo, Iglesia kailangang matanto, pinagalooban ang bawat isa, lahat ay ihahandog sa Kanya. Iglesia at ako'y hahayo, matutulong linitaas ang sulok, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawak kay Kristo at sumunod, ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y hahayog, matutulong itaas ang sulok, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ang manggagapas ay nasaan, halina tumulong sa pag-ibon, tuminong kayo na magbangan ng bungang ani ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu.